Walang mapagsidla ng emosyon ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasalukuyang hamon na kinakaharap ng itinuturing nilang ama ng Davao City. Dahil dito nakisa rin sila sa Bring Him Home, a Prayer for Tatay Digong simultaneous nationwide rally. Mula sa Mintal, Davao City, makibalita tayo kay Christine Lebico live. Magandang gabi, Christine. Yes, magandang gabi ka, partner Franco. Tama ka dyan. Unuhos nga ang emosyon ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap na Bring Him Home, a prayer rally for Tatay Digong dito sa Barangay Mintal, Poblasyon, Davao City. 4 na araw na mula nang inaresto ang dating Pangulo at sa pilitang dinala sa bansang Netherlands. Ngunit hindi pa rin matanggap ng mga taga-suporta ang mapait na sinapit ng kanilang itinuturing na tatay ng siyudad ng Davao at tatay ng bansang Pilipinas. Napuno ng kulay berde ang lugar, bitbit ang kanilang mga placard at kanya-kanyang kandila. Ang sigaw ng mga Davaoenyo, hustisya para sa dating Pangulo. Nanawagan sila na ibalik na ng bansa ang kanilang tatay Digong dahil iligal at maituturing na kidnapping ang ginawang pagbitbit ng mga kapulisan sa dating Pangulo patungong Netherlands. Nakapanayam din natin ang ilan sa ating mga kababayan dito at hindi na nila mapigilan ang kanilang emosyon di lang dahil matanda na umano ang dating Pangulo, kundi dahil sa kabila ng paghihirap ng dating Pangulo para mapabuti ang bansa, ito pa raw ang kanyang napita. Kanya-kanya namang pagpapahayag ng suporta ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Narito sa pagtitipon ang IT community, Muslim community, samahan ng mga solo parents, kababaihan, mga kabataan, at syempre ang mga DDS o Duterte diehard supporters na patuloy na naninindigan at naniniwala sa dating Pangulo dahil sa mga nagawa na nito sa tinagal ng kanyang karera sa politika. Nakisa rin sa naturang aktibidad ang mga lokal na opisyales ng lungsod at mga lider mula sa iba't ibang parallel groups. Kung matatandaan mo ka, partner Franco, sinabi ng dating Pangulo na I don't care if I burn in hell for as long as the people I serve live in paradise. Iyan ang isa sa mandato niya na hindi makakalimutan ng mga Davaoenyo. Kaya naman inaasahan na magpapatuloy ang ganitong pagtitipon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ayon sa kanila, hindi mapipigilan ang kanilang karapatan sa malayang pagpapahayag at pagsigaw ng hustisya, lalo pa at tinanggalan na umano ng karapatan sa kalayaan ang kanilang minamahal na dating Pangulo. Mula rito sa Mintal, Davao City para sa Pilipinas Kumahal, balik sa iyo, kapartner Franco. Maraming salamat, Christine, sa detalye ng iyong balita.